Health is wealth. Kaya para mas mapangalagaan ng tama ang iyong kalusugan, tutok na sa kalusugan at siyensya sa Happy Morning Show. Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. Take a break. Mama. You know what I'm saying? Happy, sha-la-la. It's so nice. Okay, nagbabalik ang ating kalusugan. Ako po sino dyan mahilig magtapon ng basura o mga plastic po dyan sa dagat? Kapag po tayo ay naglalakbay sa ating naglalakbay sa karagatan. Naku po, kailangan na iwasan na natin ito dahil hindi po maganda talaga. Ang nagtatapon ng mga plastic po yung mga mahilig maglakbay dyan, sumasakay ng roro at ang mga bangka po dyan. Lalo na ngayon, outing, di ba? Lisa, marami pong nag-ano ngayon, naliligo sa dagat, di ba Arnold? Naroon ka ba nitong nakaraang Holy Week na tinatawag? Kasi kami, nung Wednesday talaga, yung aming pinagdiriwang namin yung memorial ng kamatayan ni Jesus. Kasi pag titingnan mo sa Biblia yung kasi Arnold, pababa yung pagbilang. Kaya last year, April naman nangyari. So this year is March 23. Para po sa, kung susundan natin ang Biblia. So nung Wednesday po kami. Pero maraming nagbakasyon talaga. Dahil yun ang pagkakataon nila na para magkasama-sama. Dahil syempre pa yung mga nagtatrabaho po sa opisina, di ho ba? Ito rin yung pagkakataon din po nila na makapagbakasyon ng mahaba-haba. Kaya naman mga ito nandyan sa kakaragatan. Pero ang tanong isa, nako, tumutulong ba tayo sa paglilinis o maging concern man lamang po sa ating karagatan? Baka naman kahit balat ng candy tinatapon po natin sa dagat. O hala, ito po ating kalusugan. Ito nga po ayon sa ating mga researchers ng University of Southampton sa Great Britain na nanggagaling pa ito na nila itong mga natutunaw na plastic po pala at nakakain ng mga isda iyan na siya namang kinakain pala ng mga tao. So imagine niyo yun, 'di ba? Tama naman. Kasi ginangat-gat nila Naalala ko nung nag-tour kami sa Japan sa Ichigaki, Japan, sa isang island, Arnold, na kung saan nakikita namin yung yung bangka kasi meron po yung parang salamin sa ilalim. So kitang-kita mo yung mga isda, mga corals. Oo nga naman, may napagmasdan ako dyan na ningangat-ngat na maliit na isda, yung plastic. So isipin mo nga naman po yun, kapag yung isdang iyon na kumakain po ng plastic, ay talagang kakainin rin po yun ng tao. Di ho ba? So, ano mangyayari? Nako, pinapataas lang naman po nito yung chance na magkaroon ng cancer. Kaya, number 1 yata ngayon ang cancer. Pang-ilan? Di ho ba? Laganap na po ang cancer ngayon. Dahil pa rin sa plastic, no? Plus kaldero pa. Ay, kuya, happy morning. Kanina maraming mga mga beauty queen dito. Mga naggaganda, natatangkad. Sabi ni Arnold, magpa-picture daw ako sa kanila. Ayoko nga. Alam mo kung bakit? Ang liit-liit ko, di ba? Isipin mo na lang, mabubuking nila yung height ko. Pero normal naman tayo, 5'2" lang po ang inyong lingkod. Pero kaninang tata, 6-footer yata yun. Mga ang tatangkad nila, no? Talagang palabate. Okay, at ibalik natin. Sana wala silang cancer. Sana, hindi sila nagtatapon ng basura sa dagat. Kasi maging huwaran nawa, di ba? Yung mga magaganda natin dyan. Okay, sa pagpatuloy, yan po yan. Dahil nasa 12 hanggang 24,000 tonelada na ng tunaw na plastic ang nakakain ng maisda kada taon. Kaya sana maging concern po tayo sa ating mundo. At saan man tayo patutungo, iwasan magtapon ng plastic. Higit sa lahat, huwag tayo maging plastic. Diba? Ay, usong-uso yan ngayon, Arnold. Dahil election na. Asan yung sana maiwasan ng mga plastikan natin. Mag-ibigan na lang po kaya kayo, magyakapan na lang po kaya kayo. Pwede naman 'di ba Arnold na
na mangampanya po tayo na yung kanya-kanya na lang ng paglalatag ng kanilang mga programa. Bakit kailangan pang banggitin yung pangalan ng isa? Ano po, kanya-kanya rin namang katangian ng mga ito. Lahat po ng tao sa mundo may kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang katangian. Di yung katangian mo na lang ang ilalabas mo, di ho ba? At least kahit papaano ay naroon yung pag-ibig mo sa kapwa mo na kahit hindi mo siya gusto. Di ho ba? So sana ganun para mapayapa naman itong darating na eleksyon natin. Pero ewan ko lang. Dahil talagang history na yan na imposible na maging mapayapa. Okay, iwanan natin ang mga yan at nasa happy morning tayo. Pero pagpatuloy pa rin natin ating kalusugan dahil meron pa. Samantala nga po na kung saan sa 4 po na dahilan ng pagkamatay sa buong mundo daw, dahil lamang po sa isang environmental factors, gaya po ng pollution sa hangin. Alam niyo po yan, nakakapamatay ng tao, pumapatay. At yung tubig at yung lupa natin, kumusta na? Kaya gayon din po yung ligtas na daan na parang zigzag na hindi natin alam. Marami na didisgrasya. At nai-stress din sa trabaho, ay maraming namamatay na po na bilang na ganoon. Alam niyo po ba yon? O diba, yan po ang sinasabi ng World Health Organization or WHO. At ilang milyon-milyon na dati, umabot ng 12 million.6. Ngayon daw po lampas-lampas na, talagang hindi ko lang gaanong na-resource ng todo-todo. Dahil doon lamang nakita natin nasa 12.6 million na mga tao na matay. Mula pa noong 2012, ngayon 2016, di bilangin mo na ngayon. Tapos, nung wala kasing ulat ng 2016. Kaya isipin niyo po yung resulta lamang dahil sa paraan ng kanilang pamumuhay at dahil sa kapaligiran ay hindi na po malusog. Ganun po yun, no? Milyon-milyon pala ang namamatay na ng mga tao. Kaya po yung ating kapaligiran dyan, kumusta na po? Kahit lamang po yung bahay natin, yung ating tahanan, yung mga basura natin sa palibot, hindi po natin alam na nakapag-share din po pala tayo na para pumatay sa ating kapwa. Simpleng bagay, di ba, Arnold? Pero hindi natin alam na nagiging killer tayo. Para na rin yung sa kaldero, hindi natin alam na pumapatay na rin pala tayo sa ating mahal na pamilya dahil lamang sa kaldero, 200 na sakit binibigay nun, sa mali. Totoo naman po yan, pinagmamalaki ko talaga yan. Kaya nga baliw kami dito sa kalderong ito. Na kahit ang mahal-mahal, Arnold, dahil sa mahal natin ang pamilya natin, ayoko maging killer. Tawag na kasi doon, unti-unti natin pinapatay. Sorry ha, talaga pong makatotohanan lamang po talaga ang ating programa. Happy morning dahil totoo po naman talaga na killer po talaga ang maling kaldero. Dahil chemicals po nito, nasa 200 ang sakit binibigay. Ganun din po itong mga pollution natin, yung mga chemical exposure po natin. At iba pang mga environmental risk factors na kung saan ay pumapatay po sa ating mga kababayan or sa ating mga anak. Yung climate change natin at yung ultraviolet radiation po natin, gayon din po yan talaga. Na-access nito. Pati yung mga baril. Alam niyo po ba yon? At mahigit na ilang daang libo na po ang napipinsala nito at nagkakasakit dahil lamang sa baril. Dapat mga pulis natin walang baril no? Batuta na lang. Pero sabi nila, lalong dadami ang kriminal. Sa bagay, ewan ko lang, paano bang gagawin natin na walang baril? Imposible. Dahil malulugi yung mga nagninegosyo dyan ng baril. Diba? Okay, nako, yan po mga ilang libo na po talaga ang namamatay po dyan dahil lamang sa mga pollution na yan at yung sa environmental risk factors na po yan. At talaga pong isasama pa natin, Lisa, yung mga smoker natin dyan. Diba, Arnold? Kasama yan. Nagkakaroon ng sakit sa puso at mga maraming diseases po talaga. So, sana wag tayo maging bahagi na talaga pong problemang malaki po yan. Okay, at yan po ay hatid po sa atin ng healthcare at talaga naman pong marami pong hindi bumuti ang buhay, na bago ang buhay dahil sa healthcare salad master. So, binabati natin si Oscar Panganiban. Sabi niya eto taga North Carolina, sabi niya,
Kasi nagpaksiw ako, Lisa, Arnold. Aminin mo, gaano kasarap, Lisa? Napakasarap daw. So yan po lang ang ating yan talaga gustong-gusto ko yan. Kaso nag-comment si Oscar Panganiban ng North Carolina. Sabi niya, ang paksiw daw gustong-gusto niya, sabi niya. Tapos sabi niya, kahit na ano pa ang kinakalkal ng suka, basta sa akin masarap yan, paborito ko yan. Sabi niya, ibig niya sabihin kasi Arnold, yung paksiw kasi 'di ba may suka 'yon? Ang suka, malakas po yan makapagkalkal ng kaldero. Yung kaldero, yung chemicals nun, pag kinain mo yun, cancerous po talaga yun. Kaya, sabi ni Oscar, wala siyang pakialam. Ang malaga sa kanya, yung lasa ng paksiw. Hala, kanya-kanyang yan. Ito naman si Ivy. Or si Karen, Monis ako ng San Mateo Rizal. Pag mayaman na ako, bibili ako ng kaldero na yan. Promise. Oo nga naman kasi mahal talaga. Pero lahat naman ng mahal may dahilan. Diba no Arnold? Talagang ganun po yun. Pero syempre, ano bang mas mahalaga? Nakakabili nga tayo ng mahal na cellphone, ref, at TV. Pero yung pang-araw-araw na kinakain po natin, ginagamit ng buong pamilya, hindi ka ba mag-i-invest noon para sa kalusugan ng pamilya mo? O sino mas matalino ngayon at mas wise ngayon? Di ho ba? Bahalang wala ka ng TV, bahalang wala ka dyan ng kung may kaldero ka lang. Okay na po yun. Happy morning, te. Ang ganda ni ate. Okay po, at isusunod naman po natin ang sensya. Sandali lamang ng ilang mga minuto ha. At huwag po kayo bumalik dahil may kinalaman ang mga transmitter sa ating radyo Arnold. Eto pa, delikado sa ating kalusugan pero ligtas ang DWBL. Cause you're the one I'm looking for. Yes, you know. You bring the sunshine into my life. Your lips are burning and the feeling is right. Health Insight Wellness, located at 164 JNS Mansion, Unit 105, ground level, Mother Ignacia Avenue, near EDSA South Triangle, Quezon City. Telephone number 351-4239 or 0947-487-0277. Ang Happy Morning Program sa DWBL 1242 kHz ay hatid sa inyo ng ang kape at choco na gustong-gusto ko mula sa Health Insight. Siksik at tiglig sa lasa dahil sa 15-in-1 ang herbs nito. Para sa mga health conscious at wise buyer, bumili ka na ng Salad Master Cookware, ang the best cookware sa buong mundo. Amazing na and healthy pa dahil sa 316 surgical stainless steel titanium cookware. For free healthy cooking presentation, magsadya sa naging #1 dealer ng Pilipinas at ang #5 elite dealer sa mundo, ang Healthcare Enterprises Maneha Inc. Number 74, San Isidro Street, Barangay Santo Niño, Galas, Quezon City. Tuwing Sabado, sa ganap na oras ng 11:00 ng umaga. Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. Take a break. Mama. You know what I'm saying? Okay, nagbabalik po ang ating kalusugan at ang ating sensya naman po. Alam niyo po ba mga mahal ating tagapakinig? Dahil sa isang transmitter sa radyo, ay delikado rin po pala sa ating kalusugan. Ayon sa mga scientists po natin. Pero ang DWBL 1242 kHz ay nakakasunod po kami niyan. May pagmamalaki po natin. Dahil alam niyo po ba, dahil ang signal pala ng radyo, naku po, ay delikado talaga. Sabi dito, dahil posibleng maging epekto ito kapag malakas daw po ang transmitter. Sang-ayon ka ba, Arnold? O yan, nag-thumbs up si Arnold. Kaya, hindi naman sa pag-ano ha, yung mga sikat dyan at naglalaki ang mga mga station, sabi yun nila, hinahanap kasi ng mga etong mga mga nag-a-ads na gusto nila malakas daw yung yung station, yung transmitter ng station dahil pag malakas, malayo ang mararating nito para maraming makapakinig, 'di ba Arnold?
Pero alam niyo po ba, ito ha, ilalatag na lang po natin. Kaya nga gustong-gusto ko dito sa DWBL kasi gusto ko tong maproteksyonan yung ating mga kababayan sa kanilang kalusugan. Dahil nakukonsensya din tayo dyan, yung happy morning, kapag po nakibahagi pa tayo doon sa pagsira ng kalusugan ng ating kababayan. Kasi pwede naman tayo talaga mag-broadcast, pero pwede namang sumunod sa pamantayan na kung hanggang saan lamang, gaano lamang kalakas ang transmission po natin. Sabi nito, dapat gawing kalahati o haba ng oras ng medium wave transmission, ha? Arnold. At babawasan daw po dapat yung lakas ng signal nito kung gusto pong maging safe yung ating mga kababayan. Yung pang-araw-araw na broadcast po kasi, kung titingnan po natin sa buong globo, at marami pong iba pang mga frequency na nagsasabay-sabay po iyan, ay kapag tiningnan po natin ng ilang taon at itong mga antena pa na sandamakmak, at inilagay ito sa mataong lugar, naku po, ay talagang aasahan natin na may pangamba po rito. Ano po? Kaya po, maaari magkaroon yung, dahil lamang sa signal, magkaroon po ng mga leukemia, yung ating mga kababayan, o yung magkakaroon po ng leukemia, yung sakit na yan, no? Doon pala nanggagaling, nakukuha po pala yan sa wave ng transmission. Ang istasyon ay walang overseas relay station po yan upang palakasin ang mga signal. Pagkatapos po, dapat ay yung pamantayan na ito ay mailagay din po sana dito sa atin, no, Arnold? Kasi totoo po to ayon sa mga scientists talaga. Dahil hindi na natin to ipagkaila na may panganib sa ating kalusugan dahil nangyari na ito sa Italia at iba pang bansa. At nagbigay nga sila ng autoridad doon na bawasan yung lakas ng transmission. Kasi nga dahil naapektuhan yung kalusugan ng mga kababayan. So, doon sa ibang bansa, sa Estado, sa Britanya, ganun na sila doon. Talagang may batas na sila doon na bawasan yung radiation. At hindi lang yon, yung sabi pa ng scientists, dahil inaalala nga daw po talaga nila yung etong mga tao na maapektuhan. Dahil yung kapag may leukemia ka pala, minsan doon nang gagaling pala yun sa radiation. Kaya sana, no, makonsensya naman. Konti yung mga negosyante natin na may mga malalakas na frequency or transmission. So dito sa DWBL po, ang FBS ay nakaabot naman doon sa pamantayan na yung nakatamtaman lamang. Ano po, so wala tayong mararamdaman ng konsensya. Oo, diba? Inilatag na po natin yan at talaga pong ingat po tayo. At dapat na sa ating mga kababayan, nasa inyo na po yan kung gusto niyo pong suportahan yung malalakas ang transmission. Sige po kayo. At nariyan ang leukemia. Nanakot pa. Oh, hala, happy morning. At isusunod naman po natin ang isa pa na negosyo pa rin. Dahil marami po ngayon talaga na hindi alam kung papaano po na maging honest sa isang negosyo. Pero gusto kong bitinin dahil mahaba-haba po ito, may nag-request na next horizon, gusto ko na namnamin yan yung kung paano maging honest sa isang negosyo at yung isang negosyo naman po ay papaano naman po sila na maging honest din po. So mas maganda rito, mga malat tagapakinig, ay i-invite natin yung may kinalaman sa batas ng negosyo at mag-i-invite din po tayo ng isang na hindi naging tapat. Halimbawa, yung mga CPE natin or yung mga staff natin, yung iba-ibang katayuan sa pagnenegosyo. Kasi kung ano po yung epekto at ano rin pong nararamdaman at ano din pong kung yun po ba ay sinasang-ayunan ng ating batas. Ang pagiging hindi po honest sa ating mga negosyo. Okay po, so aalamin natin po yan sa susunod na lamang po at mabibitin tayo sa ating Dermis Horizon Chaser dahil po ay nasa kabilang linya na po ang ating tagapagpayo na si Sir Ramil Amor at maya-maya lamang po abangan nyo po yung magkaiba ng reliyon at pwede rin po kayo magkomento, mag-text lamang po kayo sa 0917-921-5467. Happy morning! Happy